Welcome sa line usab nga semana sa atong tulumanon, The Word of Life, nga mabati sa mga nagkalalayang media partners for the last 6 years. To God be the glory. Nagpadayon kita sa atong pagministeryo sa kahanginan, pinagi sa 675 sa inyong mga radio RPN, DYKC, ang atong Radio Ronda. Atong kumustahon sila si LV Canet, ang atong station manager, and of course atong mga staff sa RPN, DYKC, Radio Ronda, and of course pagkasunod adlaw adto kita mabati sa 91.3 Radio Positibo atong kumustahan atong mga kaigsunan diha karon sa Dakbayan sa Oroquieta, ang mga kalungsuran sa Misamis Occidental. Karon nga simanaha mga kaigsunan ato karon hisgutan medyo harsh kini nga topic gumikan kay insulting to gayo sa humanity mga kaigsunan. Kasagaran magud nato ang madungog nato sa mga churches, ang mga wali nga God is love, God is forgiving. Well, it's true mga kaigsunan, but that is only kanang halfway truth. Half truth. Katunga ra na sa tinuod mga kaigsunan, kay ang tinuod atong idugang ang laing katunga. God is also angry. God is also judging bisan unsa kagamay nga sa walay sa nga gamay nga di niya silutan. Iya kanang silutan mga kaigsunan gumikan kay ang sala, the nature of human is maligning, in other words naka-insulto sa iyang pagkabalaan mga kaigsunan. Ug mao na ang harsh nga tinod. Dili atong tun-an karon the most gitawag nato controversial nga sinuwat ni Apostle Paul. Walay ganahan ani mga religion. Kaya ang religion mga kaigsunan self-praise. Ang ilang yung kaugalingon ang gipromote. Ang ilang kaugalingong pagkamatarong, iyang kaugalingong pundok, wala gyud bisag iya ni Kristo. Si Lord Jesus Christ nahog na lang nga background kana mga kaigsunan. Og si Apostle Paul nga nagasuwat nini, pahibaw na to, sa Roma 15:20 nga si Paul mo ay apostle sa mga non-Jewish nga mga lugar, especially ang Roma. Maingon pa ni Apostle Paul sa Roma 15:20, and so I have made it my aim to preach the gospel where Christ was not where Christ was named, lest I should build on another man's foundation. Okay? Gipasabot ni Apostle Paul, di siya gusto or iyang giambisyon nga di siya gusto magwali o magproklamar ni Kristo sa mga lugar nga gika-proklamar na. Di siya gusto nga magsugod sa laing foundation. So in other words, usa ni kaklaro nga ebidensya nga si Apostle Paul mao'y nagsugod sa Roma og dili si Pedro. Kay si Pedro mga kaigsuonan was the apostle for the Jerusalem, mga 12 ka mga apostoles, gipili to sila ni Lord Jesus Christ ug dili na pwedeng ilisan. Kaya kadto nagpahinumdum sa mga banay sa Israel sa 12 kabanay ni Jacob nga kinsa si Israel. Okay? Ang pangalan nga Israel dito la gihatag nato ni Jacob, ang mga kabanay ni Jacob ay mga anak, mga 12 ka mga tribes, mao gi-remind ang mga Israelitas nga si Jesus Christ is the Messiah nga gi-proclaim sa mga prophets mga kaigsunan. O dili karon si Apostle Paul mao ay atong apostle sa mga non-Jewish. So lain sila og mga assignments. Og dinhi karon ang mga sinuwat ni Apostle Paul mga kaigsunan mao na atong tun-an sa agi pagsugod din sa atong tulumanon, the Word of Life. Aron ato kaning matun-an maayo mga kaigsunan, medyo harsh kay ato kaning gituluhan og the depraved human mind. Ang buhing pulong sa kinabuhi. Kamatuoran, kasiguruhan. The Word of Life. The Word of Life. The Word of Life. The Word of Life. Maghatag og kadasig uban ang mga awit sa kalagnong panginahanglan, mga pagdaig ug pagsimba. Mabati matag simana uban ang ato mga media partners sa 65 DYKC
Radio Ronda, Radio Philippines Network, alang sa Central Visayas. Pagkasunod andaw, mabati kita dito sa Misamis Occidental, pinaagi sa 91.3 Radio Positibo, the Word of Life. The Word of Life. Bali atong tulaman karong simanaha, the Word of Life, ato karong gitun-an ang mga sinuwat ni Apostle Paul alang sa mga kanang gagmay nga pundok dito sa Roma. The founders of Christianity sa Roma, si Apostle Paul, okay? Ang nagbinugtong apostle sa non-Jews, sa mga Gentiles, mga kaigsunan. Dili karon atong mabasa ang medyo anti-religion kining mga sinuwat ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Matod pa ni Paul sa unang kapitulo 1, versikulo 20 paingon sa 28. Ingon pa ni Paul, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse." Mingon din tang og wala ko makabasa sa Biblia dito. Kanang hukman di gihapon ko amo ko kabasa. Atong basahon og balik mga kaigsunan sa verse 20, "For since the creation of the world," sa pagsugod pa lang sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaiya, ang iyang eternal power, mga kaigsunan, ug ang iyang divine nature. Unsa may divine nature sa Ginoo? Siya ang Father, Son, and Holy Spirit. Klaro kini nga gipasabot kanatong tanan. Nakalaga mga religion na kasabot na, pero daghan kayo ang nag-reject, mga kaigsunan. Nakaila siya ag Dios since the creation, bisa pag mugawas ka sa atong mga pantawan, mugawas ka sa imong bintana, muhangad ka lang. Muabot sa imong mga unahuna unta ang mga pangutana kung kinsa bay nagbuhat niini. Nakapangutana ba ka ana? Sama og mopalit kag mahalon nga relo, mga kaigsunan, mopalit kag mahalon nga relo, naagi na pirmi sa mga unahuna, di man nagibuhat made in China or made in US or made in Switzerland. Mo question ka kung kinsay watchmaker. Pero sa creation, mga kaigsunan, di nagbuhat sa gibugaton sa kalibutan, matod pa sa NASA, mga kaigsunan, National Aeronautic ba na? Ang kalibutan ang yang gibugaton, mga kaigsunan, na 5.9 billion trillion metric tons apit na itakuha. Kanang has a mass ang yang gibugaton, pero gatuyok siya with kanang precision. Gipakita na to unsa ka matinud-anon ang magbubuhat, mga kaigsoon, nga bisan pa man sa atong pag-reject kaniya nagpabiling matinud-anon. Nakaila ka. Unya, ang Ginoo bisan wa pa ka kabasag Biblia, mga kaigsuonan, maningil siya sa mga creation nga imong nakitaan, wa ka kapangutana na. Unya, matud pa sa Salmo ba na, 91 ba na, mga kaigsuonan, nga mingon si Haring David nga matud pa niya sa versikulo 90. Okay. There is sa Salmo nga 90 ba na, nga mingon siya nga okay, this the heavens declare with the glory of God. Verse 19. Nga the heavens declare the glory of God, and the firmament show His handiwork. Day into day utters speech, and night into night reveals knowledge. So bisan pa sa itong mga scientific nga mga discovery, mga kaigsuonan, di ka magwonder nga kana sila nga makit-anin mo ay nang katingalahan nga mga kanang inunta nga pagkabuhat. Nga ang human, part of the creation, mga kaigsuonan, do not ay interconnectivity. Nga gibuhat mula sila, parehas na to. So kada adlaw, doon na sila mga lingwahe nga musulti nimo, kami usab binuhat parehas nimo. Pero ang tao magbaliwala ana, mga kaigsuonan, ato o mangka. Tanawagod sa verse 21, mingon si Paul, "For although they knew God," nakaila ang tao nga dunay creator.
They neither glorified him as their God, nor give him thanks. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Kay ang natural nga tao, mao ni ang tinuod nga kahimtang sa tao, naturally, without the Holy Spirit. Kung ang tao, dili siya mag-connected into Holy Spirit, mao ni ang may tabo niya. Okay? So, doon ay mga practices na ini sa atong panahon karon nga dili na sa Holy Spirit. Ha? Matod pa ni Paul, although they claim to be wise, ila pang ipanghambog ang ilang seminaryo nga pila ka tuig mga kaigsunan. Apan ang nahibot ang nahitabo, they became fool, nahimong buang-buang. Verse 23, and exchange the glory of the immortal God for images to look like mortal human being, birds and animals and reptiles. Tanawa ang unsa ang creative thinking sa tao. Ang iya tanang mga maniubra sa iyang kaugalingon nga nagsimba sa iyang hunahuna, naghimo na inoon og mga Diyos nga na itsurag tao, mo apply pa na og rason, makigdebate pa na nimo bisan unsa ka bakak, bisan unsa ka mga kanang fabricated, gumikan kay ingon ani ang ilang kahimtang tanawa ang judgment sa Ginoo mga kaigsunan. Verse 24, matud pa ni Paul, therefore God gave them over. Okay? Kapila ni gibalik 3 times. God gave them over. In other words, gipasagdahan sa lain nga mga translations, mga kaigsunan. Verse 24, dire sa Roma 1, Kapitulo 24, nga also God gave them up. Gipasagda na lang sila sa ilang kagustuhan in the lust of the hearts to dishonor their bodies among themselves. Kay doon naman tayo gitawag na to mga preferences, religious preference, okay, natay sexual preference. Sige, mo na inyong gusto. Verse 25, they exchange the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than Creator who is forever praised. Ang ilang mga intellect, pila pala katuig na nga eskwela mga kaigsunan, they profess to be wise. Apanahog nga buang-buang kay nahimong creative na sila sa human nga ginasimba base sa lang una pagbati kung walay Holy Spirit mga kaigsunan, ingon ani ang natural nga tao hated, in other words abandoned. Dili karon sa verse 26 mga kaigsunan, padayon si Paul pagsuwat matud pa ni Paul, because of this God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Kining inani ang mga gitawag na itong laing mga gender preference mana, choices mana. Mingon ta, let's respect. Yes, let's respect on human level. Apan kini si Paul, iya lang gisulti ang kaligut-gut na sa Ginoo niini. Okay, we have to love them. Pero kana nga love, mao ni mudala nila into relationship with Jesus Christ. We have to show. Apan, it doesn't mean that we approve. Okay? O verse 28, furthermore, just as they did not think it's worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind. Buang-buang. Gipasagda na sila. So that they do what ought not to be done. Buhaton nila ang butang nga dili unta angay nga buhaton, apang gibuhat nila gumikan kay wala ang Dios kanila. Gipasagdan mga kaigsunan og mauna ang kamatuoran unless ang Ginoo mga kaigsunan by His grace iya usang banhawon ang mga patay nga mga hunahuna mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo nga atong ipaambit, makasabot sila intellectually, apan dili sila ka-respond spiritually unless ang God resurrect first. Walay bisan usang mataro, wala bisan usa. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamahal
The Word of Life matag Sabado o Domingo mga kaigsunan naging pagbukas sa atong tulamanon na ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Di kita maluwas pinagi sa atong pagpaningkamot gumikan kay ingon pa ni Apostle Paul sa mga sinuwat, natural man mga kaigsunan ang iyang una-una pagbati corrupted. In other words nga makasabot tingali intellectually apan dili maka-response until ang Ginoo mo resurrect mo initiate something kanang gitawag nato og conviction. Gumikan kay mao ni ang pagtuo nga gipapasabot ni Apostle Paul sa Romans kapitulo 1 bersikulo 16 o 18. Okay? Ang kining medyo atong i-advance og gamay. Ingon pa ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 sa the same gyapon nga chapter. Ingon si Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes." Bisag unsa pa imong pondok organization, everyone who responds and give everything to Jesus Christ, everyone who believes, dili lang kay nasakop kay pundok ka og dili. You have to trust Jesus Christ alone mga kaigsunan, siya ang pagkamatarong. Sa verse 17, Paul, "For it is in the righteousness of God is revealed from faith to faith." Ang pagkamatarong ni Kristo nga imong dawaton pinagi sa pagsalig lamang from faith to faith. It is written, "The just shall live by faith alone," to Jesus Christ mga kaigsunan. O kana sa diha nga atong surrender means di mo mahimo ang imong mga pagkamatarong nga gidemand sa Ginoo, pagkamatarong nga perfect. Sa diha dawaton nato si Jesus Christ, you are justified, meaning gipamatarong bisag di ka matarong. Nasayod ang Ginoo nga genuine ang imong pagduol kaniya. Okay? Kay you have to deny yourself mga kaigsoon kaning self, mga mali delikado kayo. Kay ang kaligot-god sa Ginoo matud pa ni Paul, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness." Kanus man ta nahimong ungodliness kung wala kay Kristo. Ang pagtanaw sa Dios nimo kaaway kung wala kay pagkamatarong iya ni Kristo. Unya ato nang gipugngan ang kamatuoran mga kaigsunan for the sake sa atong mga creative thinking, sa atong mga minugna sa atong hunahunang patay mga kaigsunan, mao na nga mo resulta sa gitawag nato nga gikaligut-gutan sa Ginoo bisag unsa pa nato ka intellectually theologically informed, bisag pag mga theology distorted mga kaigsuonan, bisag ato nang iupos dili sila interesado. Ang tao nga spiritually dead, dili na sila interesado og kamatuoran kay para nila ang ilang kaugalingon maoy kamatuoran mga kaigsunan, way laing absolute truth kung dili si Jesus Christ lamang who is the righteousness of God. Agi pagpada sa itong tulumanon din sa the depraved human mind nga ito kung nagisgutan, aliya karoon ang line sa mga awit pagpada din tulumanon, the Word of Life.
Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Beautiful skin, ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 wow. 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 The Word of Life, mga kaigsoon, matag Sabado o Domingo karon nga simana atong gisgutan ang the depraved human mind, ang atong mga una-una nga usahay magunawta nga I'm so scientific dito. O kanay imong gi-explain, depende na mga kaigsunan ang creator nga nag-design nato from the beginning to end, mga kaigsunan, no dili mahitabo nga ang designer sa kinabuhi masayop sa iyang design. Mao na ingon si Apostle Paul sa Roma kapitulo 1 bersikulo 20, for since the creation of the world and its invisible attributes, ang iyang all-knowing, all-powerful, all-wise God, mga kaigsuunan, imo nang masabtan if you have the Holy Spirit ngang mo'y nagmandar sa imo huna, imo nang ma-appreciate ang beauty of creation, the intelligence of God, mga kaigsuunan, bisan pag mga ilabi na katang mga scientists, kung mag-Christian na sila, makakita sila sa higher perspective than physical perspective. Pareha ba og usa ka astronauts, usa ka Christian astronauts o usa ka non-believer, usa ka kanang Russian kunuhay nga miadto ngadto sa kawanangan, okay, og dito sa kawanangan para niya wa may Dios, kay wa siya nakitaan nga physical evidence of God's presence dito sa outer space. Apan sa diha nga usa ka Christian, mga kaigsoon, pagkakita na sa kalibutan, nakakita siya nga, Lord, how sinful I am. Nakita niyang kalibutan nga siya ang iyang kagulingon. Iyang gi-equate iyang kagulingon nga kagamay ba namo sa gitawag natong Milky Way, mga kaigsunan, nga ang kalibutan very tiny, and yet bisan unsa man ka tiny nato, kita ang nakahatag og offended heart of God. Wa nato siya ilha, wa nato siya gisimba, mga kaigsuunan, hinuon atong gisimba ang atong kaugalingong mga hunahuna. Mao na nga ingon si Paul nga although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts. Nahimo inuntang nangit-ngitan sa ato mga kanang speculative, kanang magganahan tag speculations. Dili ta interesado sa pulong sa Ginoo, kay ever since from the very beginning of creation sila si Adan og Eve, dili na magud sila ganahan sa pulong sa Ginoo.
Mo hinungdan nga the more nga ang imong pagtan-aw sa pulong sa Ginoo, gamay na lang sa imong mga pagtan-aw, wala kay pagtamod ug pagtakod niini, mas dali nimong ma-commit ang sala nga ikalaglag raw sab kanato mga kaigsunan. Mo na ingon si Apostle Paul, because although they knew God, they did not glorify Him. Wa jud ka mangita og mga kaigsunan, matag usa kanato diha by conscience. Nasayod ka nga dunay Dios. I-judge gyapon sa Ginoo ang ato mga konsensya, because God speaks to our conscience every day. Apan atong gibaliwala kay mas Ginoo man ta sa atong kaugalingon. Professing to be wise, ato pang ipanghambog ang ato mga grado. Kay nakahumantag mga seminaryo kadiha. Apan ang resulta, matod pa ni Paul, nahimong buang-buang. Morason ta kay para lang pagtuman sa atong sistema nga minugna og tao, mo claim pamangganit ta nga gitukod ni Kristo. Mo claim pagita nga gitukod ni Kristo, pero wa kita musimba ni Kristo, siya lamang daghan ta og gisimba mga kaigsunan. And they exchanged the glory of incorruptible God into an image made like corruptible men, birds and four-footed animals and creeping things. Nahimo tang bright man kaha bright man kaha mga kaigsunan, apan when it comes to Christian genuine faith, nahimong brogo. Okay? Nahimong brogo. Inana ang tao mga kaigsunan kung walay Holy Spirit. Nagtuo siya nga iyang gibuhat niya, okay ra. Apan ang Dios nagkaligot-got na, naglagot na, ready na siya nga mo pour out sa iyang kasuko. Ug doon na rabagi umaabot nga tribulations. 24, therefore God also gave them up to uncleanliness and the lust of their hearts to dishonor their bodies. So dili mga inunta nga walay sulagma sa kalibutan ang tanang panghitabo mga kaigsunan. Nahitabo ang tanan, gumikan kay gusto man nato. Bisan unsa, bisan unsa ang akong pagdaig sa Ginoo. Bisan unsa, bisan unsa, bisan unsa ang akong pagdaig sa Ginoo. The Word of Life. The Word of Life. Bisan unsa, bisan unsa, bisan unsa ang akong pagdaig sa Ginoo. Time for Scott's DHA. The gummy with omega-3 DHA, a building block of the brain. Scott's vitamins, so yummy, so fruity. Mahalagang paalala, ang Scott's DHA ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, atong ipadayon karon kining dugang pang mga Kristohano nga mga awit, mga kaigsunan sa pagpadayon sa atong tulumanon, the Word of Life nga ato karong gisgutan ang the depravity of human mind. Ada karon ang awit sa the ato kaning gitawag og okay, ato karon gitawag mga kaigsunan ang Victory Band. Dahunong sa pagdayi, kanimo lang. Dahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dahunong sa pagdayi, kanimo lang. Dahunong sa pagsimba,
The Word of Life matag Sabado o Domingo atong nabati karon ng mga nagkalaing mga Kristohano nga mga awit samtang ang pagtulunan gikan gayud sa balaang kasulatan mga kaigsunan atong gihimay-himay atong gitagsa-tagsa aron tata og maklaro gayud nato nga walay pagtuis, walay mga religious biases mga kaigsunan kung dili ang intention sa author nga si Apostle Paul ang apostle sa mga non-Jewish nga mga nasod ang Gentiles. O karon nga si manaha atong gisuguta ang that depraved ang hunahuna sa tao nga by nature iyang kahimtang nga walay Holy Spirit mga kaigsunan dili connected in a relationship ni Jesus Christ mga kaigsunan mao ni ang mga practices mao ni ang ilang dagan sa kinabuhi labi na gingon ni Apostle Paul nga professing to be wise, educated, ipanghambog pa ang mga grado, mga seminaryo o unsa pang ipanghambog mga kaigsunan pero bisag usa na lang ka truth, bisag usa na lang ka bersikulo sa Biblia poros tanan gipangtuis para lang pag-justify sa mga pagtulunan nga lahi kayo sa gitudlo ni Jesus Christ, wala gitudlo sa mga apostles, mga kaigsunan. Mo na nga nakaingon si Paul, professing to be wise, they become fool, buang-buang. Mo rason man, mo apply mga bersikulo pero tan-awa ang context. Ang context mga kaigsunan liwat gyud og kinaiya sa yawa. Nga ang yawa mo kutlo sad apan out of context nga para lang pag-ilad sa tao. Ug mao na nga miingon si Paul ang ilang pagkabuang-buang ilang gipulihan ang himaya sa Dios sa God into like image made like corruptible men, birds, four-footed animals, and creeping things. Sakit kay paminawon ang kamatuoran mga kaigsunan pandili usab kita komportable sa bakak. Verse 24 mingon mao ni ang resulta ang linugdangan sa atong katilingban karon. Nga nagtuta nga atong rights, atong preference nga magrespeto ha, yes girespeto ka apan ang Ginoo dili mo respeto. Iyag yung hukman ang tao bisag onsa ka gamay sa sala, walay gamay nga sala nga di niya hukman every intention of thoughts and hearts mga kaigsunan. Limang kana kung kadtong si Adan og si Eve nakasalang og pagkaon lasbi nga ang atong mga gusto atong mga rebellious nga mga kinaiya atong gipaundayan o niya ato lang gibaliwala ang kalagot na sa Ginoo nga umaapaw na mga kaigsunan hapit niya buhian kay ang God of nature mga kaigsunan is slow to anger kaya lang dili din siya masuko gihatagan pagyud niya o gigayon ang tao nga makadungog sa minsay sa kaluwasan. So, mao ni ingon ni Paul sa verse 24, therefore, mingon ni Paul nga therefore, meaning conclusive na statement. God also gave them up to uncleanliness and the lust of their hearts to dishonor the bodies among themselves. Verse 25, who exchanged the truth of God for lie. Kung kining kamatuoran atong iwali mga kaigsunan, all truth, wala giganahan all truth. Kaya tanan ganahan gyud mga baka kana bitaw mga istorya nga pangguan pangkonsuelo dibubo mga kaigsunan nga mo resulta sa pagkalaglag sa tao. Okay? Ila mang i-reject sa Jesus Christ. Nga daghan pa ang mga pamaagi sa tao, pamaagi sa mong reliyon, pundok, di na lang yun sila mo surrender o mudawat sa gasa nga gihatag na which is free. Free but it costs so much, the blood of Christ. Mo na nga kinibitaw ang gisuwat ni Paul nga ilang ilisan ang kamatuoran sa Dios sa bakak ilan nung gisimba ang mga created things rather than ilang simbahon ang magbubuhat mga kaigsunan. Tanawa ang irony mo claim tang kunuhay gitokod ni Kristo pero di kita makasimba ni Kristo, di kita makapasidungog ni Lord Jesus Christ nga mo ay naghatag sa iyang kaugalingon, daghan pa kita og mga alibay og mga rason nga ipamutang is a rebellion, rejection mga kaigsunan. So inana ka depraved, inana ka guba sa hunahuna sa tao apart from the grace of God. So nagkinahanglan ang tao og kaluoy o grasya lamang the Lord Jesus Christ, but the grace is not cheap. Dili ka na barato mga kaigsunan. It costs the blood of Christ who loves us in spite of us and despite
of everything. Ano karon awit ni Gloria Band lang sa atong tulumanon, The Word of Life. Kini si Brother Dito. The Word of Life. The Word of Life. Adlaw sa Diyos, unang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ipayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit ug maghugyaw, balaan, balaygon nga Diyos. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit ug maghugyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so way katapusan. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit ug maghugyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so way katapusan. The Word of Life. The Word of Life. Daygon ko ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so way katapusan. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so way katapusan. Daygon ko ikaw, so way katapusan. Daygon ko ikaw, so way katapusan. Music for the Soul, kini ang Word of Life atong gihatod karong semana mga kaigsunan ang depraved kining corrupted nga mga panguna-una sa natural nga tao nga dili konektado, walay relationship na Jesus Christ, mga kaigsunan mga huna-huna pagbati, corrupted kini nga matod pa ni Apostle Paul, 3 times gibalik-balik ni Paul sa Romans chapter 1, God gave them over kay gusto man sa tao ang gitawag nato og mga personal preferences, sexual preferences, kaya itong mga religious preferences, di ta interesado makadungog sa pulong sa Ginoo, diha na lang ta kanunay sa gitawag natog sabat-sabat o nya why sabot-sabot. Ganalan ta og sabat-sabat og why sabot-sabot, mga kaigsunan, di kita interesado sa kamatuoran because ang kamatuoran sakit.
Sakit apan dili kita komportable ana mga kaigsunan. Kadaghan ang mga tao nga naa ning klasiya nga kinabuhi naa sa suicidal mood. Gumikan kay wala sila'y Kristo nga muhatag og kabugnaw, mubantay sa tagsa ka mga hunahuna ug kasing-kasing. Mao man ni atong mga spiritual nga bahin, hearts and mind. Our soul kinahanglan na nga dunay the spiritual values nga dunay pulong sa Ginoo nga magdiktar sa atong hunahuna ug kasing-kasing nga dunay conviction gumikan kay sa maghimo tag desisyon mga kaigsunan ato tanang gihatag sa Ginoo. Lord, padaygon ko. Okay, maki-istorya sa Ginoo and natural ba? Be yourself. Dili nang magsigit ang sabat-sabat mga kaigsunan niya. Why sabot-sabot? Mao na nga ang kaligot-got sa Ginoo, naa nato gumikan kay di kita interesado sa iyang kamatuoran, the absolute truth. Mao si Jesus Christ lamang and no one else and or nothing at all. All in Christ Jesus, to all be the glory, honor, and praise. Music for the soul. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo daig, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo pakpak, kanang kamot ibayaw, kitang tanan mo singgit, ug Jesus. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo daig, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo pakpak, kanang kamot ibayaw, kitang tanan mo singgit, ug Jesus. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. The Word of Life. Sayaw, lukso, bayaw. Sayaw, lukso, bayaw. Sayaw, lukso, bayaw. Sayaw, lukso, bayaw, bayaw ta.
Mag-awit sa victory mga kaigsunan ng musayaw pa sa paghatag o pasidungog, paghatag o pinakadakong bili to one and only. He's Jesus Christ. Siya lang mga kaigsunan, nagwa lagi lain pa. Dili kay daghan tag mga Dios. Sumala karon ang pasabot ni Apostol Pablo sa taga Roma mga kaigsunan, gumikan kay ang dapit sa Roma kaniadto na influensyahan sa pagan. Practically ang Roma mga kaigsunan nang luto sa mga Christians didto ang mga apostles ang ilagi panglusob labi na ang pinaka ruthless nga emperor kato si Domitian's mga kaigsunan nga gipangsulog tanang mga Bible o niya gipanglutos sa mga Kristohanon not until 312 nga mihupa gumikan kay si Constantine ang beginning of Roman Catholicism at 312 ni so ilan ba gitaw na nga pangliso o ng mga history gumika lang kay bayaw ang kaugalingon imbes ang kamatuoran mga kaigsunan mao ni karon ang sulti ni Apostle Pablo mga kaigsunan sa Roma Kapitulo 1 nga matud pa ni Paul kanimit ang depraved human mind ang kasakang hunahuna nga inunta nga corrupted by nature walay Holy Spirit nga professing to be wise they became fool kanabang creative kay ka nagtuo ka sa imong information igo na wise spirit sa Ginoo wala kay conviction in nahimo na kang creative to the point mga kaigsunan ipulihan na ang kahimayaan sa Ginoo kay incorruptible God into an image made like human mo rason tani mohatag tag mga explanation but still offensive sa Ginoo mao ni ang iyang kalagot iyan ang gipadayag o gisuwat ni Apostle Paul. So doon na linugdangan tanan mga kaigsunan kung magkaingon tag-unsay natabo sa kalibutan gumikan sa atong depraved mind, atong corrupted mind without God. God has to initiate first aron ang atong kinaiya nga atong gipulihan ang kamatuoran sa Dios for a lie mga bakak and worship and serve creature rather than creator. Ma-worship nato usahay ang ato mga intellects, ma-worship nato ang ato mga information imbis ang information mahimo unta nga transformation sa ato mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi aron ang ato mga kinabuhi in line in tune to the glory of God, the righteousness ni Jesus Christ. Dili imong righteousness, dili ako ang righteousness atong gidawat ang pagkamatarong sa Dios kinsa si Ginoong Hesukristo wa natay lain pa ato siyang gihangop gitagaan nato og dakong value. He is the one and only in our life og matag usado na Christ resemblance sa ato mga karakter kini ang Word of Life. Manunubos
Word of Life, mga awit nga Kristohanon, mga kaigsunan natong gibayaw, wa tay lain nga gibayaw sa atong tulumanon, bugtong si Lord Jesus Christ, regardless bagong sa atong mga affiliation, o karon nga si mana atong gisgutan, the human depraved mind. Huna-huna, mga kaigsunan, ang kahimtang sa tao without the grace of God, without the Holy Spirit, mag-imbento lang suma siyang pagbati o gunahuna og mga gagmay og dagko nga Dios. Unya matod pa nila nga sila makinaadmanon, professing to be wise, apanahimo silang buang-buang, mga kaigsunan. Og matod pa ni Apostle Paul sa mga Corinth, matod pa ni Paul nga ang mensahe sa cross, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Nga nagpagamay lang niini, nga nagtuo sila nga ang iyang kaugalingon doon na sila ika-contribute at tubangan sa Ginoo on the day of judgment. Og di sila kasabot, mga kaigsuna, ang character of God nga gipresentar ni Paul sa maong sita sa kapitulo 1 versikulo 28 versikulo 18, ang iyang kapungot. Ang kapungot sa Dios gipadayag sa matag usa nato nga makasabot kita nga ikaligot-got niya kanang mga pagsimba nga minugna sa hunahuna sa tao, because wala na tay lain pa nga hatagan sa atong tinuod nga pag-surrender o pagsalig sa atong kinabuhi. It's only Jesus Christ, all or nothing. Okay, matud pa ni Apostle Paul nga alang sa mga maimpierno, para nila binuang raman ang inyong mga pagtulunan dito sa Kristo lang, dili relihiyon. Gumikan kay nagtanaw sila silang kaugalingon nga it's okay, ilang giilad ang ilang kaugalingon nga by God's standard, ang pagkamatarong nga gidemand sa Ginoo. Si Jesus Christ lamang ang makapoy-poy sa iyang kaligot-got nga nahimong divine justice. Ang Ginoo is a God of love, pero love without justice, dili na siya love. Okay? Kung walay justice, di na niya bayaran, di na niya hukman ang matagsala, bisag unsa pa na kagamay o kadako, mga kaigsunan. God is angry with sin. Our nature is maligning. In other words, naka-insulto. Wala tay gutlo nga dita maka-insulto sa usa ka buhi nga Dios. Apan ang iyang kaligot-got, mga kaigsunan, matabunan og mercy if the blood of Christ is ang ato lang gihawiran. Sa Old Testament, mga kaigsunan, gipresentar ngadto sa cherubim, kita nga to mga murason ta nga kuno gisimba man si Lord magsugo nga simbahon. Gibutangan lang to sa duha ka kanang cherubim, tuangad to ang papan katong gisuwatan sa Ten Commandments nga gisupak sa tao aron gipahulagon nato sa Dios nga maglagot siya sa sala. Mao to nga ilat tong tabunan og dugo sa mananap once every year aron ang kapungod sa Ginoo dili sila masunog katong mga pari nga mumusod sa dapaong templo. Naghulagway na ni Jesus Christ nga siya ang atong bugto nga mutabon sa atong sala aron dili nata makitan ang iyang pagkamatarong, ang pagkamatarong ni Ginoo Kristo ang atong gidawat, mao ang sakripisyo na sa cross once and for all, mga kaigsunan. Dili na pwede natong dungagan, di na to pwedeng kanang atong i-improvise gumikan kay mao kadto ang justice nga gidemand sa kabalaan nga Dios. So kita wa tay laing maduulan sa paghangop to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Kini ang Word of Life. Ang pulong mo nagaingon, ikaw ang Diyos nga gamhanan. Tanang butang mahimo mo, kung kami musalig kanimo. Ang buta nakakita, ang bungol nakadungo, ang bakol nakal
Tabang sa kinabuhi. Kamatuoran, kasiguruhan. Lead me to your open arms, word of truth. The Word of Life. The Word of Life. The Word of Life. The Word of Life. Maghatag og kadasig uban ang mga awit sa kalagnong panginahanglan, mga pagdaig ug pagsimba. Mabati matag simana uban ang ato mga media partners sa 65 DYKC Radio Ronda, Radio Philippines Network alang sa Central Visayas. Pagkasunod andaw, mabati kita dito sa Misamis Occidental, pinaagi sa 91.3 Radio Positibo, The Word of Life. The Word of Life. The Word of Life, karon si manaha mga kaigsoon natong gisgutan ang the human mind, the depravity, ang corrupted nga hunahuna sa tao apart from the grace of God. Nga ang iyang natural lamang nga kinaiya mga kaigsunan, mupili gid siya sa iyang gitawag og choice or preferences. Muna ang resulta, ang kaligot-got sa Ginoo kung pasagdan ang tao by its nature mga kaigsunan, without the help, walay tabang sa katingalahan nga grasya sa Dios, ang kaligot-got ang matag-usa kanato. That God is God unfair? May kaga God is unfair? No, He's not fair. He's not unfair. What is fair to God? Kitang tanan. Kitang tanan mga kaigsunan mo ni gihulagwan ni Apostle Paul ang natural man nga bright kay ta, intellectual kay ta, apan wala gani pulong sa Ginoo nga mag-resurrect sa atong una-una. Ang pulong niya nga mahimong life sa atong mga kinabuhi, wala tay conviction. Pwede ra kita makasabot intellectually level mga kaigsunan. Apan without the Holy Spirit nga mohatag og conviction, sometimes ang pain sa kinabuhi gikinahanglan aron mahimo nga turning point nato, mahog nato nga puntos or decisions, maoray gitawag nato og mao na ang turning point kanabang naa ka sa duha ka karsada between to reject or accept. Na kay duha ka desisyon mga kaigsunan, but makit-an nimo ang balor ni Kristo gumikan kay nakakita kag una, God will allow us to see unsa ta ka depraved. Mao na nga gisultihan ta ni Paul ani, nga inani ang kahimtang sa tao. Nga kung wala ang Dios, mga kaigsunan nga mo intervene sa kinabuhi sa tao, professing to be wise. Yes, ipanghambog pa nato ang mga grado diha sa mga seminaryo. Pero ang nahitabo, mga kaigsunan, they became full. Nahimong buang-buang. Gumikan kay imbis simbahon ng Dios nga mao'y magbubuhat sa katingalahan ng mga creation. Ato pa sa verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, ang iyang kagamhanan, ang iyang all-knowing, all-powerful, all-wise God, the Son, Father, Son, and Holy Spirit, gipasabot nagklaro na to. Bisag diha na lang sa imong mga pantawan, bisag dili na ka necessary pa nga mubasa og Bible, okay, ang Ginoo maningil gid siya pohon diha sa mga kawanangan nga makita nimo ang creation nga dunay Dios. Apan wa jud ka mangita kay mas importante nimo awa ko'y labot na basta lahi ni sa ni ako siya nag-imo di gid ang Ginoo mo respeto, ayaw pagunahon na ana nga okay ra na sa Ginoo. Ang Ginoo by His nature mga kaigsunan mo judge gud siya og sala. Why single nga sala nga dili niya silutan. Ang pait pagyud on the day of judgment mga kaigsunan, every thoughts and intention sa atong kasing-kasing iya nang dunay ni katugbang nga silot. Mao na nga wa tay laing kanang gitawag nato nga paglaom ni kinabuhi. It's good to know mga kaigsunan ang iyang mahigugmaon. Miyalihin nato si Jesus Christ to die once and for all as divine justice. Nga angayan sa kabalaan nga Dios nga ato lang gibaliwala mga kaigsoon karon gitagaan tag chance sa pagduol paghangop ni Jesus Christ our Lord and Savior. Ana karon ang CCF, Christ Commission Fellowship, Majestic. Dili lamang sa Word of Life.
unto the mountains and see the majesty of the one who created everything. He holds the sky in its place, gives light to the world, new mercies every day. Who am I to keep Imbis germs at lagkit. Who am I that you have set me free? You are majestic, you are magnificent, you are worthy and awesome and glorious. You are all powerful, you are the great I am, and the world will speak of the wonder to your name. I see the new life you've made, the hands that you formed, the body that was framed, and all the days of that life were written in your book before there was time. Who am I that you are mindful of me? Who am I that you have set me free? You are majestic, you are magnificent, you are worthy and awesome and glorious. You are all powerful, you are the great I am, and the world will speak of the wonder to your name. On the cross you paid the price, redemption for my sin, true love sacrifice, in power rose to victory. You're the hope of the world through all eternity. Who am I that you are mindful of me? Who am I that you have set me free? You are majestic, you are magnificent, you are worthy and awesome and glorious. You are all powerful, you are the great I am, and the world will speak of the wonder. You are majestic, you are magnificent, you are worthy and awesome and glorious. You are all powerful, you are the great I am, and the world will speak of the wonder. Yes, the world will speak of the wonder. All the world will speak of the wonder to your name. Music for the Soul, Word for Life. Atong gisgutan karon the Depraved Human Mind. Awit kato sa CCF, Christ Commission Fellowship, mga kaigsunan. Og
Kining katingalahan nga grasya sa Dios. A grace of God, mga kaigsunan, dili ka na barato. Dili ka na theological information o sa kana kagahom sa Dios nga mo intervene sa tao nga iyang luwason. So muna importante kayo nga atong mga loved ones, atong soul sa mga kinabuhi, ato po silang i-lift up sa mga pagampo nga ang mga pulong nga atong ipaambit sa mga wapay relasyon ni Ginoong Hesukristo nga duli conviction, gumikan kay dili man good enough lang ang information. Posible nga atong ikapaambit ang biblical information, mga good right interpretation, right exegetic, right expository, mga kaigsunan apan without the grace, the Holy Spirit nga maoy kinabuhi gyud mismo sa pulong nga iyang gisulti. Kana bang musulti kag I love you sa imong mga loved ones so nya walay spirit dili na tinuod o sa nakabakag. Mo na ang Holy Spirit mohatag og conviction, makapaabli sa hunahuna og adunay halapad nga mga perspective, halapad nga mga panglantaw, di lang sa imong kaugalingon. Kay ang human depraved mind, mga kaigsunan, bot pasabot nga corrupted ang atong hunahuna. Muna nga kaingon si Apostle Paul sa unang Korinto 20, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? Kay ang kining pagpaambit sa pulong sa Ginoo kikinahanglan nga ang usa ka magwawali ang mopaambit sa pulong sa Dios siya mismo usa ka testimonyo sa kinabuhi ni Christ nga gihatag kanabitong eternal life nga nadawat sa ka makasasala sama nako nga kini grasya nga Ginoo nga nakapadayon na itong tuluman ng dili kini usahay ko magka-programa gumikan sa mga kokali mga kuan, mga usahay nga mga problema sa technicalities sa atong studio apan ang Ginoo nagpadayon gihapon sa iyang kabubuton nga magamit ta aron ang mga igdulongog regardless man og asa ta karon nga naminaw sa mga radyo nga ang pinaka-importante for a sinner, you and me mga kaigsunan nga makonekta og balik dili man ni buhat nato igo ra kita magpaambit sa pulong sa Dios because the conviction and conversion dili na akong trabaho na niya ni Lord nga muhatod sa mga igdulongog ngadto sa iyang kasing-kasing og dawaton si Jesus Christ as your Lord and Savior. Mao ni ang atong ministerious kahanginan, Jackie Velasquez for God so loved the world na higugma ang Dios nimo og maayo gumikan kay dunay wrath nga moabot mo na nga justice sa Ginoo. Music for the soul. Will not perish but have everlasting
The Word of Life. The Word of Life. But it's time to take a step of faith. Be prepared for Jesus' love to carry you away. The world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting Kaya si manakaroon mga kaigsoon atong gisgutan ng the human depravity, the depraved human mind. Suma ni Apostle Paul sa iyang mga sinuwat sa taga-Roma. Ang taga-Roma mga kaigsunan, matud pa ni Apostle Paul, because of this, verse 26, nagbutang siya diri og kanang conclusive statement. Og matud pa ni Apostle Paul, mga kaigsunan, sa ni kanabitang bantayanan kaayo nato nga mga pagtulunan sa dili sa Roma. Matud pa ni Paul, because of this God gave them over to shameful lusts. Even the women exchanged the natural sexual for their unnatural ones. Gipasagdan ang tao kay mao may iyang gusto. Kaya nga atong free choice kung pasagdan na sa Ginoo ang atong natural nga pagkatao. Iyatang pasagdan sa atong mga preference, sexual preference, kaya atong religious preference. There is no such thing, mga kaigsoon, as preference. Only Jesus Christ, all or nothing. In the same way, the men also abandoned natural relations with women were inflamed by the lust for one another. Although we love the mga LGBT, but kana nga love na to sa mga LGBT, pag-care nila is to bring them into the truth. O mauli atong gisgutan karong nang hinautang nga dunay mga igdulongog sa mga radyo nga maminaw nining maong kamatuoran nga ihatag sa Dios sa matag usa kanato nga kaniadtong free choice. Yes, ang atong katilingban mo gusto respect. Apan respect, mga kaigsuunan, sa Ginoo mo resulta og kalaglagan, because He is God and He has the authority, og walay bisan gamay nga sala nga dili niya silutan. Every small sin og sa diha nga inunta mangita kaniya apan ang atong mga hunahuna nga dili ma-resurrect og balik, mga kaigsuunan, by the grace of God. Ang atong mga nahuna mo resulta og inuntang corruption. Dili kini gusto sa mga pulong sa Ginoo, our nature. So good pa didto sa Garden of Eden, gihat sa diyang kitagaan og instruction sila si Adan, okay? Wala ang tawo mi-rebuild gumikan kay mao na ang atong free will. Dili sa ta libre magpili sa mga linugdangan sa atong mga kagustuhan nga atong ma-realize nga kinahanglan ta og Dios. Gitagatag free will gumikan kay God is love. Og ang love, mga kaigsunan, dili na magkontrol. Ang love gitagaan ta og free choice apan sa atong mga linugdangan sa atong gusto, doon na nay mga serious consequence og diha nato ma-realize what is love. Love is sacrificial in its nature, demonstrated on the cross, mga kaigsunan, once and for all. Ang ato, Lord, hawiri ko, I am a sinner. Matod pa ni Apostle Peter, away from me, Lord. I'm a sinful man. Grabe ang humbleness ni Apostle Peter. Sa diya nagakita siya nga dili lang to the guy next door nga iya gikakuyog, the creator of the universe. Miyanis kalibutan
Mao ni ang The Word of Life. Sa atong paglakaw dinhi sa kalibutan, daghang kalisdanan ang atong matagamtaman. Walay kasiguruhan sa dalan nga gilaktan. Apan siya nagaingon, ako lang ang dalan sa kinabuhing walay katapusan. Saling lang kaniya, dili ka pasagdan, dili ka biyaan. Tutok lang kaniya, kay kaniya lang makaplagan ang katagbawan. Sa atong kinabuhi, daghang pagsulay, puno sa problema, bahadlok ug kabalaka. Pansya nagaingon, sa iyang ngalan maangkon mo ang kagawasan. Saling lang kaniya, dili ka pasagdan, dili ka biyaan. Tutok lang kaniya, kay kaniya lang makaplagan ang katagbawan. Walay makapahimulan sa gumata kaniya. Kalisdanan kagutong paglutos, bisan pa ang kamatayon. Mao kini ang Word of Life matag Sabado o Domingo alang sa mga kaigsunan sa mga nakalaing kaprobinsyahan. O karong semana atong gisgutan ang the depraved human mind matod pa ni Apostle Paul sa unang kapitulo sa Roma mga kaigsunan nga sa 26. Okay? For this reason, God gave them up to vile passion, for even their women exchanged the natural use of what is against nature. Og midugang si Paul, likewise also the men leaving the natural use of woman, burn in their lust of one another. Grabe ni ang gipang sulti ni Apostle Paul mga kaigsunan usa ka expose nga ang matag usa nga mga Kristohanon nga ang mensahe ni Lord Jesus Christ gikinahanglan kay ang wrath pod niya ang yang kaligut-gut mga kaigsuonan nag-umapaw. Ang tanan na nagwali God is love, apan wala magwali God is holy, gumikas sa iyang holy nature mga kaigsuonan iyag yung i-judge ang sala og wala bisan gamay na lang bisan sa ato usa ka bakak igo na mga kaigsuonan nga malabay ta sa impierno kung kinahanglan nga isitol na to atong dawaton si Jesus Christ as Lord and Savior sa atong mga kinabuhi
usa ka na ka seryoso nga butang mga kaigsunan, gumikan kay ang tawo nga laan ni Kristo. Anyone in Christ is a new creation, o niya ang usa ka klaro diha nga ebidensya nga yang gisurrender yang kinabuhi to Jesus Christ, wa nay laing pang natong pataas sa atong kinabuhi. Wa tay laing gituboy sa atong kinabuhi. Jesus Christ alone. Dili inyong pundok, dili sa inyong mga doktrina. You have to double check sa gitawag na to mga doktrina Galatians 1:8 mga kaigsunan, kung dunay magwali lahi sa atong iwali i-curse. Gumikan kay ang mga apostol, wa sila laing giwali, wa sila laing gitudlo, kundi ang pagkamatarong ni Kristo nga pagkadawaton mga kaigsunan sa diya atong gidawat si Jesus Christ ang Lord and Savior sa atong kinabuhi. Kana nga pag-surrender kaniya mga kaigsunan mo produce o good works. Good works cannot produce salvation, but once you are saved, having relationship with Christ, salvation produces good works. Thank you, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Okay, so ato karong balikon to mga kaigsunan, medyo naputol og gamay si kanang gitawag nato si asa ba to? Okay. Ato karong play og balik, medyo nawala og gamay kining usa ka awit kaganina nga atong karong gi tagaan og gibugaton ang okay karon mubalik sa kita humaling pipila ka mga painomdom. Okay, sa di pa kita mo tapon sa lain sa pagpadayon sa atong tulamanon the word of life. Nakita ko ang pag-antos mo sa Ang buhing pulong sa kinabuhi. Kamatuoran, kasiguruhan. Lead me to your open arms. Word of truth. The Word of Life. The Word of Life. The Word of Life. The Word of Life. Maghatag og kadasig uban ang mga awit sa kalagnong panginahanglan, mga pagdaig ug pagsimba. Mabati matag simana uban ang ato mga media partners sa 65 DYKC, Radio Ronda, Radio Philippines Network, alang sa Central Visayas. Pagasunod andaw, mabati kita dito sa Misamis Occidental, pinaagi sa 91.3 Radio Positibo, The Word of Life. The Word of Life. Matag simana, The Word of Life. Mabati sa mga media partners ang dali sa Central Visayas, ang SAI City 5 sa inyong mga radio, ang DYKC, ang atong Radio Philippines Network, and of course, ang Radio Positibo, 91.3, diya sa Dakbayan sa Oriquieta, si Janela Salvador. Give thanks. Ang atong pagpasalamat, pagtuboy to no one else. His name is Jesus Christ, the name given by which man shall be saved. Kini ang the Word of Life. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And
The Word of Life. The Word of Life. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks to the Holy One. No other name given. Walay laing gihatag alang kanato nga makaluwas. His name is Jesus Christ, mga kaigsunan. Lord, salamat sa pagkadako sa iyang gugma nga samtang kita nga makasasala while we were sinners. Christ demonstrate His own love towards us nga iyang gipakita, mga kaigsoon, how much He loves us. Kana nga maong mensahe usa ka bug-at na natong tanang makasasala apart from the grace of God. Kung wala si Kristo, mga kaigsoon, sa imong kinabuhi, usa ka na kadelikado nga sitwasyon ang atong kahimtang suma pa ni Apostle Paul sa atong gitun-an karon, the depraved human mind nga atong unang-una corrupted, nga mo welcome ni bisag unsa nga mga foreign thoughts nga dili pulong sa Ginoo, dili ang iyang mga ideas, the idea of God revealed, iyang gipadayag diha sa iyang pulong nga we should be careful nga ato ning tun-an, and a right kana gitawag nato nga exegetic, kana pang pag-extract sa iyang intention sa author. Unsay gusto ni Apostle Pablo nga gipaabot sa Roma Kapitulo 1, mga kaigsunan, is natong tanan. Kung wala ang grace, kung wala ang pagkamatarong ni Kristo, kung on our own sa atong mga hununa pagbati, mga kaigsunan, nga bisa pag-unsa pa nato ka intellectuals apart from the grace of God, mga kaigsunan, ang mahitabo sa tao mag-imbento og Dios nga iyang kaugalingon, Dios, mga kaigsunan, dili tinuod kay Dios. Okay, kung dili muhawid lang kita to Jesus Christ alone, o gusto tang makaila kaniya, then attend og mga local fellowship, mga Bible believing groups. Kini ang Word of Life. Wala ko kapalong ano nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo nga anong gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalan mo akong ngalan, kitawag mo gayud ako, di man kinahanglan imong gunit, di ko makabuhi imong sit-sit, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan, kung mga imong gipalaban. Wala ko kapalong ano nga imo man kong giadto, dili kayot ko katuo nga anong gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa talan, nagbalan mo akong ngalan, itawag mo
Kini ang word of life o kini sumanatog isgutan karon ang human depraved mind. Kining depraved inuntang corrupted nga mga panguna-una sa tao. Bung resulta sa iyang kalaglagan mga kaigsunan kay gakinahanglan kita og grace. Gakinahanglan tag katingalahan nga intervention sa Ginoo individually, dili corporately. Gumikan kay ang kaluwasan mga kaigsunan individual. Dili kita corporate nga mubiya ni kalibutan individual nato. Kani si Apostle Paul laging pag-abli niya sa maong sita sa kapitulo 1 or chapter 1 sa Romans. Giablihan ni Paul o greetings. Ang style sa pagsuwat ni Apostle Pablo mga kaigsunan is maguna ang greetings. Kaya bitaw magsuwat ka sa atong panahon, magsuwat ta karon kasagaran sa atong mga gipangsuwat tuang ngadto sa katapusan ang imong pangan kay imong identity. Apan diri sa Apostle Paul ang iyang style, naguna ang iyang identity isip testimonyo. Ang iyang kinabuhi mo nahimong testimonyo is not the theological information. Matud pa ni Paul, a bond servant of Jesus Christ. Bond servant, slave. Pagkanindot. Ako sa diyang magprograma ko mga kaigsunan, ma-overwhelm ko sa gugma sa Ginoo. Nga naglukop ang iyang gugma, ako ning gibuhat out of love, out of unsa gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi nga usa ka magkalasala gipasaylo niya, gipakamatyan niya sama usab ikaw. Nga matud pa ni Paul, bond servant of Jesus, called to be an apostle, separated for the gospel. Ano karong awit ni MJ Flores. Ang krus sa Kalbaryo, ang handong man sa dako, nga gugma mo, kipasan mong tanan, akong sala kapakiyasan. Nagmataugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na kamatayon way gahom ang ayan kang simbahon pagkatahom sa gugma mo Jesus, pagkatahom sa gugma mo Jesus, ninguha ako nga masuot kanimo boy ning kasing
gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masuot kanimo, boy, ning kasing ka. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masuot kanimo, boy, ning kasing ka. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Kaya ang Word of Life, atong nabati ang MJ Flores, ang gugma mo nga pagkatahom sa gugma ni Lord kung ato na siyang mahinagbo. Doon ay personal nga pagkikinagbo mga kaigsunan, dili lang intellectually nakasabot ta. Nagpray ta nga ang tao sa maminaw sa ato mga programa, adun ay mga conviction nga pag-response. Kaya atong gisgutan karon ang depraved human mind. Ang atong una-una, ang atong kalag mga kaigsunan, mga atong una-una pagbati, nakasentro ni, and separated gikan sa kinabuhi mismo mga kaigsunan, mao na nga nag-focus na kanunay sa atong kaugalingon. Di ta kakita how much the eternal God was eternally offended mga kaigsunan. Ang atong nature is insulting, is maligning sa balaan nga Dios mo na nga gakinahanglan ta og justifications. Ang mupamatarong nato mao lamang atong pagsalig ni Ginoong Hesukristo ang iyang gibuhat sa cross once and for all. That cleanses all sin in the past, present, and future mga kaigsunan. O gatong mga hununa o pagbati masaturate sa pulong sa Dios nga atong pagatunan o gatong kanang i-pray nga ang iyang pulong mahimong kinabuhi sa atong mga igdulongog. Wala man tay oras o dili na pupos ang lain usab nga semana sa atong tulumanon the Word of Life o kanang nga semana atong gipokusan ang pagtuon sa chapter 1 ni Apostle Paul from chapter 1 verse 20 to 28, ang walo ka mga sita sa Biblia nga ato lang gitulaan kaganina nga ang atong depravity, ang atong human nature without tabang sa Ginoo, kung dili siya mo intervene sa tao, ang matag-usa ka nato apart from the grace of God, religion, unsa may ato mga preferences muda na nato sa kalaglagan. So mao na nga ang the only solution is to surrender. Surrender means, Lord, I cannot do it. Di na ko ni mahimo, Lord, apart from you, tabangi ko. Og the grace of God is available. Kadi ang musalig ta sa iyang gibuhat sa cross, mao lamang kadto ang makahugas ka nato sa iyang musalig ta ni adto. We cannot be saved by own good works. Good works cannot save us. Good works cannot produce salvation. But being saved first, being trusting to Jesus Christ will result
to good works, the amazing works of grace. Hangtod sa sunod kayon og susamang sibianan kini ang Word of Life. Nakita ko ang pag-antos mo sa Ang buhing pulong sa kinabuhi. Kamatuoran, kasiguruhan. Lead me to your open arms, word of truth. The Word of Life. The Word of Life. The Word of Life. The Word of Life. Maghatag og kadasig uban ang mga awit sa kalagnong panginahanglan, mga pagdaig ug pagsimba. Mabati matag semana uban ang ato mga media partners sa 65 DYKC Radio Ronda Radio Philippines Network alang sa Central Visayas. Pagkasunod andaw, mabati kita dito sa Misamis Occidental, pinaagi sa 91.3 Radio Positivo, The Word of Life. The Word of Life.